okay, hindi okay yung pakiramdam ko. Nalagay ka sa sitwasyon na ganito na hindi pa ako natutulog simula kahapon pagkagising ko ng alas 8 ng gabi kasi ang pasok ko ay panggabi. Sinusubukan ko matulog kagabi para ma-enjoy ko yung araw ko ngayon kasi ito yung ito yung chance ko kasi may 2 days off ako. So, susulitin ko. Kaya lang hindi ako nakatulog. So, siguro nasanay na yung katawan ko. Una kong gagawin ay maghugas dahil kahagabi pa itong hugasin na to na hindi ko hinugasan dahil nga ako ay wala guys, kalakas-lakas at kasipag-sipag kagabi. So, as you guys can see, ito ang una kong gagalawin, ang hugasan. Medyo hindi ako natutuwa sa sarili ko lately kasi alam niyo guys, okay naman ako, wala akong problema, as in talagang okay ako, pero parang hindi ako okay, hindi okay yung pakiramdam ko, parang sabi ko, bakit ganun? Ang lungkot ko, na parang ang dami kong tinatanong sa sarili ko, ang dami kong what if, tapos parang nag-iisip ako na hanggang kailan ko gustong mag-stay dito sa Taiwan. Total, matagal na rin naman ako ditong nagtatrabaho. Almost 9 years na ako ditong nagtatrabaho bilang isang factory worker. Meron akong thought na what if and mag-for good na ako. Kakayanin ko na kaya. But at some point, meron din akong takot na parang medyo nakakatakot na mag-back to zero ka ulit. Na parang paghihinayangan mo kasi yung sahod mo dito sa Taiwan. Kasi, to be honest, hindi naman natin basta-basta kikitain yung sinasahod ko dito sa Taiwan, dyan sa Pilipinas. Kasi nung graduate ako ng college, nagtrabaho ako dyan sa Pilipinas, and kahit medyo okay yung trabaho ko dyan, is hindi talaga ganun kalakihan. Sobrang hirap pagkaganin. Kasi sobrang mahal din ng mga bilihin, lalo na daw ngayon, sobrang mahal na ng bilihin dyan sa Pilipinas. So, isa sa idea ko is parang maiisip ko na mag-farming na lang. So, sa lahat ng OFW dyan, or kung napapanood mo itong video na to, kung OFW ka man dati, tapos nalagay ka sa sitwasyon na ganito, na yung parang kini-question mo na yung sarili mo kung gusto mo pa bang mag-stay ng matagal dito sa abroad, or gusto mo na lang umuwi at subukan ang panibagong buhay sa Pilipinas. Actually, I kinda want to settle in Philippines, like in province. Parang hinahanap siya ng sarili ko, ng katawan ko, ng isip ko. Parang namimiss ko yung pagtatanim, yung pag-aalaga ng mga hayop. Parang ganun yung gusto ko. Kasi actually, if you experience na manirahan sa city, tapos ang tagal mo na parang okay, na-experience mo na, pero mafe-feel mo talaga na iba pa rin yung pamumuhay ng simple sa probinsya, na hawak mo yung oras mo, na may peace of mind ka, na alam mo yon, ibang-iba talaga sa syudad. Kasi sa syudad, you really have to be busy. And alam mo na sobrang mahal ng oras at kailangan mo talagang pagtrabahuhan. And bilang isang OFW, I know some of Filipinos are experiencing the same thing, na kung ano yung nararamdaman ko ngayon, na parang pini-question nyo rin kung gusto mo na bang umuwi. I mean, hindi mo siya pini-question, pero parang at some point napapaisip ka kung gaano pa ba katagal mo gusto na mag-work malayo sa family mo, na alam mo yun. Iba kasi yung buhay sa probinsya. Alam niyo yung parang magtanim ka lang, meron ka ng kakainin, na hindi mo kailangan na tiisin na masigawan ka man sa work mo, parang nai-stress ka, kailangan mong i-survive yung araw na yun. It's because yung job mo na yun, or else matatanggal ka sa trabaho, yung gano'n, na parang it's always like, na lately talaga, sa buhay ko, parang ang dami kong question, and I feel like I want more about my life, na parang marami akong gustong gawin, na parang gusto kong i-pursue. Alam niyo yun, tulad na lang ng yung pag-vlog, gusto kong mag-vlog ng mag-vlog, tapos gigising ako sa umaga, sa sarili kong farm, tapos gigising ako na ang mumulat sa akin yung mga alaga kong hayop, papakainin ko lang sila, hindi man malaki yung kinikita, is may payapa at tahimik naman na pamumuhay. Yung parang gano'n na lang yung nasa isip ko. So, siguro guys,
yun yung nagiging dahilan minsan kung bakit din na parang nagkakaroon ako ng burnout kasi parang naghahalo-halo parang napipressured ako sa mga bagay-bagay, tapos yung lungkot, yung homesick, yung parang yung pressure ng expectation ko sa sarili ko in my certain age na parang dapat after 2 years, after 3 years, mayroong bago sa sarili ko, may bago sa ginagawa ko. And I guess it's not something bad or matatawag nating masama or mali. Kasi if you are in that moment ng buhay mo na kini-question mo na yung sarili mo na parang gusto mo ng bago, ng more about sa sarili mo, I think it's a good sign kasi parang you are willing to grow. You want to do something different na alam mo, hindi ka lang nakakulong sa isang box. So, I'm asking you kung halimbawa napapanood niyo yung video na to guys, na i-experience niyo ba yung mga ganitong moment ng buhay niyo na you really need to question kung okay pa ba, kung tama pa ba, and ano yung ginawa ninyo, ano yung ginagawa ninyo sa ganong klase ng sitwasyon. Magsa-sound trip tayo habang ako ay nagtutupi ng aking mga nilabahan. Ito yung lagi kong ginagawa guys. Pag ako naglilinis, hindi pwede talaga na mawala yung sound trip. And of course, you know what I'm going to play. Sino ba ba? Siyempre, ang aking mahal na SB19. Okay, ready to play SB19. Ilang buwan na lang malapit na yung kanilang performance sa Lollapalooza. I'm so excited talaga na makita ang SB19 sa Lollapalooza. Alam nyo guys, ito yung isa sa pinaka-favorite song ko ng SB19 and video. Look this. Yan. Sobrang gustong-gusto ko talaga yan. Every time na maririnig ko yan, especially doon sa part ni Pablo, girl, nababakla ang babaeng ito. Grabe. Talagang favorite ko to guys. Yee! No part. I'm almost done sa paglilinis ko guys. Since hindi naman sobrang laki nitong apartment, malapit na akong matapos. Nagwawalis na lang ako. And grabe, 1 linggo lang akong hindi nakapaglinis. Kasi nga 1 linggo akong hindi nakauwi dito sa apartment. Kasi nga sa dorm ako umuwi. Grabe yung yung alikabok. Teeg mo pa yung, hindi ko alam kung saan ito nang gagaling alikabok na to. Kasi naka-close naman lagi yung pintuan. Ewan ko ba? Grabe. So, ayan guys. Tapos na akong makapaglinis. 'Di ba? Ilang oras din yung ginugol ko. Pinagsabay-sabay ko para mas mapabilis. At ngayon ay magsasampay na lang ako ng mga nilabhan ko and I'm done. So, it's time for me to relax and get ready for outside ganap. So, yeah. Ganito lang yung ginagawa ko sa tuwing day off ko. Literal na ganito guys. Linis, relax, and then tulog, kain yun. God. Guys, ansiste. Diba sabi ko sa inyo, pupunta ako ng park ngayon. Tapos, ang dami kong plano. Wala na naman akong nagawa kasi nakatulog ako sa sobrang antok na antok ko. At saka pagod na rin siguro. Nakatulog ako. Pero, nagawa ko naman ito, yung pupunta ako ng store kasi wala akong choice. Kailangan ko talagang pumunta ng store. Kaya, nakakaloka. Iba talaga pag tumatanda na, no? So, yung pagpunta sa park, yung enjoy ko yung day, na-miss ko. Pero okay lang naman kasi nakalabas pa rin ako and okay na rin yun, nakapagpahinga ako. Talagang hindi ko lang kinaya, kailangan kong matulog. Kaya, yeah, samahan nyo na lang ako ngayon. Magbibili tayo ng ating lulutuin. Okay. Dito kalayuan doon sa apartment. Bali, yung PX Mart na pupuntahan ko is 8 minutes yung layo niya from our apartment. Kaya nilakad ko lang.
hindi na kailangan sakyan. Sumanap na sa sakyan. Kaya, let's go! So, ayan o. Malapit na naman yung pagdilim. Buti nga nakalabas pa ako. Buti napilit ko yung sarili kong lumabas. Kasi iniisip ko kanina, mag-Uber na lang ako nung kailangan kong lutuin. Kaya lang sabi ko, gusto kong lumabas. Wala akong idea kung ano yung dapat kong lutuin. So, bibili na lang ako ng pinaka-basic na needs ko, yung pwede kong magamit sa maraming bagay. Kamote nila. Dahon ng kamote. Mahal lang salmon. 159. Grabe. Hay做面包。 So, nakauwi na ako guys dito sa apartment. Grabe ang bigat ng dala ko. Kaya ayaw ko talaga mag-grocery. Kasi kung ano-anong nabibili ko, kahit na hindi naman siya need na need kailangan. But I can use naman in another day. Kaya lang medyo, pag nag-grocery talaga ako guys, hindi ko napipigilan. Bili ako ng bili. Tapos, alam niyo yun, medyo hindi siya nakakatuwa kasi alam nyo, todo budget talaga ang babaeng ito kasi may mga bagay na pagkakagastusan ako sa mga susunod na araw. Yung concert ni Pablo concert ni Pablo, joke lang. Hindi, meron talaga ako mga bagay na pagkakagastusan nitong sa mga susunod na araw. So, hindi ko pa sasabihin sa inyo kung ano yun. Pero yeah, I really need to tipid kasi, you know, it's very important. So, I just realized na meron pa pala ako ditong mga karne. Dito sa fridge, meron pa rin ako ditong ramen or noodles na pwede kong gawin for pasta. And, yeah, let's see kung ano ba ang kakahinat na nito. So, mamaya ko na siya aayusin ng maayos sa rep kasi kailangan kong lumabas ulit dahil may nakalimutan ako. Kailangan ko mag-withdraw dahil kailangan kong magpadala ng pera sa Pilipinas. Yes, you heard it right. Siyempre, kapag sahod, kailangan ng magpadala sa Pilipinas dahil yung mga anak ko doon is nangangailangan ng pagkain. Nilang mga anak. Hindi siya literal na anak, guys. Yung mga alaga kong pig, nangangailangan ng makakain. Sabi nung kapatid ko, kinukulit niya na ako, magpadala na daw ako. Kaya, kailangan ko pumunta ngayon ng 7-Eleven para kumuha ng padala. So, yeah, after this, kung iayos is bababa ulit ako. Naririnig ko na yung, ano ba yung sinisabi na? Naririnig ko na yung wangwang ng basura sa baba. Pero hindi naman ako magtatapon ng basura kasi may kumukuha ng basura namin dito. Nahanap ko sana yung kangkong, kaya lang grabe naman yung kangkong nila doon. Sobrang liit ng dahon. Tapos
Sobrang dami naman ito. Eh, ako lang naman ang kakain. Pero okay na to. Sana lang walang uod na kasama. I have some okra here. So, ayan. Papakulaan ko lang yan, tapos lalagyan ko lang ng pang-asim, tapos yan lang yung gulay ko, hindi na ako bumili ng masyadong maraming sangkap. Kasi guys, sobrang feeling ko masyadong marami, masasayang lang. Uuwi na ako bukas sa dorm, masasayang lang talaga siya. Lagi akong nasasayangan kapag sobrang daming pansangkap na nabibili ko. Kasi hindi ko naman talaga nagagamit. Kasi literally mga niluluto ko, especially kapag Pinoy food, ako lang din naman kumakain. Kaya kailangan kong ayusin yung budget ko pagdating sa pagkuha ng mga ganyang pangsangkap. Kaya talagang minimize ko lang din talaga. Alam niyo na, ang hirap magsayang, ang mahal. Buti sana kung nadadala ko yan sa work, wala namang microwave dun sa work namin. So, hindi rin siya worth it. Kaya, as much as possible talagang mas gusto ko na, tipid lang. Di ba rin ng konti, okay lang yan. Ang halaga makain ko, okay na yon. Magsasaing na ako. Guys, ayan na, malapit ng maluto. Grabe. Di naman pala karamihan yung talbos ng kamote. Sakto lang siya. Bali, ulam ko na to hanggang bukas. Sana pala nagluto ako ng pansit, tas dinala ko sa mga katrabaho. Luluto ako ng daing, tas dadalahin ko dun. So, eto na siya, guys. Ayan. Sarap! Namit. Grabe. Finally. Sarap. Okay na yan. Guys, tapos na yung niluto ko, tapos na yung kanin, kakain na ako ngayon, ayan o. Dito na ako sa couch kakain kasi nanonood ako ng mga issue sa Pilipinas ngayon, nakakaloka. So ayun, kain tayo guys, enjoy, hayaan nyo muna akong enjoy yung pagkain ko. Kasi anong oras na, nagugutom na ako. Kain tayo!